Palpak na disenyo at tinipid na pondo. Yan ang sinisi ni Pangulong Bongbong Marcos kaya gumuho ang bahagi ng Kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela nitong Pebrero. Sa pag-inspeksyon ni PBBM sa tulay, sinabi niya na ngayon lang siya nakakita ng suspension bridge na hindi kable ang gamit. Nasa 1.8 billion pesos din daw ang orihinal na pondo nito, pero ibinaba sa halos 1 bilyong piso. Taong 2014 pa nang simula ng proyekto at natapos lang nitong nakaraang buwan. Patuloy ang investigasyon pero tiniyak ng Pangulo na mananagot ang responsable. Ayusin muna natin yung problema. Believe me, we will find out who is responsible. Who is responsible is basically who made the design. Because their design is poor. Look what happened. Sa puntong ito magkakausap natin si DPWH Secretary Manuel Bonoan. Magandang tanghali po sa inyo, Secretary Bonoan. Salamat po sa oras. Magandang tanghali, Cheryl, at magandang tanghali po sa ating mga listeners. Secretary, linawin lamang po natin yung mga naging obserbasyon po ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa gumuhong tulay nga sa Isabela. Una po, sinabi niya na palpak ang disenyo. Sino po ba ang nagdisenyo nito? Ang nagdisenyo niyan, Cheryl, is actually a local consulting consortium, no? Local consulting consortium. Opo. Tatlo silang consulting firm, nagsama-sama sila. Sila po ang nag-design niyan noong 2000. Natapos nila yung design noong 2013 yata. Opo, 2013. So private Yes. po ito, pribado. Private, yes. Alright. In-engage ng DPWH at that time. Okay. Tapos, ito lang daw po ang suspension bridge na walang kable. Kumpirmade po ba na wala talagang kable ito? Ang napansin namin, actually yung tama yung Observation po ni sinabi ni PBBM? Presidente. Okay, yeah. Yes po. Na instead na kable yung dapat gamitin, yung solid steel rod kasi yung nakalagay. Opo. So nawala daw yung flexibility, yung tension na dapat naglalaro ng konti para sa tulay na yan. So yun ang observation namin. Ganon din ang observation namin, Terry. Okay. Secretary, balikan ko po itong sabi nyo nga po, 3 local consulting consortium ang nag-design po nito, hindi po ba? So after po Yes, nun, na nabigay yung design, isusumite po yan sa DPWH. Yes. Sec? Tama yan, tama yan. Opo. After po Yes. nun na is-submit, pag-aaralan yan, di po ba? At saka palang aaprubahan. Yeah. Opo. Tama yan, sir. Opo. Paano po nakalusot kung ganito po yung medyo hindi po tama yata yung design? Sabi nga po ng Pangulo, design ang may problema. Well, I think sa tingin ko lang, because the detailed engineering design that was undertaken nung yung ginawa ng 3 consulting firms, siguro based on their assumptions on their own. Opo. Hindi naman natin makikita kung hindi matapos yung theoretically, baka tama yung mga assumptions nila, but I think what is yung nito, malalaman lang natin pagka nagkaroon na ng traffic sa proyektong yon. So ganun yung kasi. Okay. Okay, the design po ay originally, ang budget po niyan ay 1.8 billion pesos. Tama po ba? So, I'd like to clarify that a little bit, no? Kasi Apo. ang kwan dito kasi yung original proposal nito here is dapat kasama dun sa i-finance ng Japanese government. No, dahil yung i-finance ng Japanese government. Kaya lang, dahil nga namamahalan yata yung government, namamahalan sila at that time, at may nakapag-propose na
pwedeng gawin sa mas mababang halaga. So a decision was made at that time na sa local funding na lang gagawin. So Okay. yun po yun ang the 1.8 billion na sinasabi natin was just an estimate of by the Japanese consulting firm at that time. Okay. Yun yung proposal, around 1.8 billion. Pero dahil may nag-counter propose na less than 1 billion, yun ang ayun po ang inaprubahan natin. Yes po, yan ang inaproba ng government at that time when they made the decision. Yes po. Opo. And this decision was made in 2014 po. So during Pinoy. Ay. Hindi po. I think the decision was made even before that, even before Pinoy. Kasi yung detailed engineering design was started during the Pinoy administration na po. Okay, all right. So the administration before Pinoy po, Arroyo. Opo. All right. Ang haba, Most likely po. Ang daming administrasyon na po palang dinaanan nitong tulay po na ito, susmi. Ay, yung pong... Okay, after that, so at the end, okay, medyo mahaba nga po ang prosesong pinagdaanan nito. Opo. So, ang pansin po ni Pangulo, disenyo ang may problema. Kayo po, eksperto kayo, Yes, sir. you're the Secretary of DPWH. Saan pong parte nyo tinitignan, bakit kaya nagkaganito ang tulay na ito? Saan po muna kayo unang magfo-focus? Kasi po itong disenyong ito ng tulay na ito, this is the first kind of design in the Philippines, no? Okay. Wala pong kaparehas itong project na ito. Aha. Hindi po, kaya this is a new design actually na linagay nila. Unfortunately, parang hindi yung sa assumptions nila na naging rigid structure kasi instead of a flexible structure dapat. Pero, Dapat kable. opo. Pero, Dapat kable, hindi po solid steel na naman. Opo. Pero Sec, hindi po ba ang final say pa rin or para mabuksan po ang tulay na ito ay decision pa rin po yan ng DPWH. So, sino po ang mga nag-inspect? Sino po ang nag-double check na ready na nga ba, pwede na nga ba natin itong buksan sa publiko? Hindi po ba responsibilidad po yun ng DPWH? Clear. Sec? Sorry po, naputol po kayo doon. Secretary Bonoan? Pwede pong pihit po ng kaunti? Putol-putol po kayo? Secretary Bonoan? Okay, we'll make sure na mabalikan po natin si Secretary Bonoan on that. Sa puntong ito, balikan po muna natin si DPWH Secretary Manuel Bonoan na naputol po kanina. Secretary! Yes, Okay po. nandito ulit ako. Apo, yun pong kaninang tanong ko na, okay po, kahit na since 2010 pa ito or 2014 na simulan sa tagal po nito, at the end of the day, inaprubahan pa rin po na buksan na ito sa publiko, sa light vehicles, I understand. Pero, paano po ba ang proseso ng pag-check po ninyo? Kasi at the end of the day, kayo po ang nag-approve. DPWH po ang pumayag na magamit na ito. Opo. Well, I think as a matter of procedure kasi dapat, after construction po nito, pinapadaanan ng konti ng sasakyan yan para matest din naman ng konti kung motorable yung projecto. So, I just want to make clear na itong proyektong ito, hindi pa po na-turn over sa Department of Public Works and Highways kasi hindi pa po namin ginagawa yung confirmatory mga coding test, mga checking ng structure, mga design. So hindi pa po na-turn over sa amin ito, itong tulay na ito.
At nasa pangangasiwa pa rin po ng kontraktor po ito. Eh bakit po nabuksan sa publiko kung hindi pa po nata-turn over sa inyo? Well, there was a clamor for light vehicles lang naman dapat. Light vehicles lang dapat ang pwedeng gumamit muna. Nakalagay po dun sa mga advisories nila sa mga dulo ng tulay na nakalagay naman for light vehicles only, trucks are not allowed. Kaya lang, itong pangyayaring ito, meron ho mga truck na karga ng mabibigat. Yes. Nasa estimate po namin sa mga 100 tons po yung karga nila, samantalang ang permissible load sana namin sa design nito is actually mga 45 tons lang. So, sa tingin na namin, biglang na-interest yung mga components ng tulay. Unang-una, sabi nga, hindi namang kable yung nakakabit kung hindi talagang rigid o kaya solid na mga bakal. Opo. So, yung mga po at tinitingnan namin But how the structure plays with this kind of loading. But Secretary, pwede po ba talagang, pwede po ba mag-decide ang contractor on that, na buksan na lamang po ito sa publiko without even properly yung pong pag-turnover po nito sa DPWH? Pwede naman po, pwede naman. I think Okay. under his pa naman niya, jurisdiction po yan. So dito po, sino ang mananagot? Well, yun ang tiniting namin yung angulo niyan. I think we just want to look into yung sinasabi nga ni Presidente na parang yung design, civil engineering design, yung overloading at saka yung construction ng so these are the aspects that we are trying to confirm and look into. Ano po yung pinaka... Opo, go ahead po, sir. So ang lang naman namin, ang utos namin ngayon dito ni Presidente is actually to expedite yung investigations namin, especially sa technical aspect of the bridge, so that maka-move on tayo so na yung the most expeditious way to repair and reconstruct the bridge. Yung nasira na tulay. I would like to make clear na yung buong tulay, mahaba ito. And one span lang po yung nasira. 60 meters lang po yung nasira dito. At Out of the 600 meters. Secretary Bonoan, nakipag-cooperate naman po yung contractor. Yes po, opo. Nakikipag-coordinate naman po. Sino po bang contractor ito, Sec? Contractor po, I think yung contractor is a reputable contractor naman po. He has vast experience in bridge construction po. Sa all over the country and internationally po. So with this, kailan po inaasahan matatapos yung investigasyon at kailan po masisimulan ang pagsasaayos po nito? Well, it may take some time actually before we decide kung anong klaseng reconstruction ang gagawin namin dito. But yung technical investigation po namin, we hope we can submit it by next week po. Marami pong salamat, DPWH Secretary Manuel Bonoan.